Puro man kasi kayo pasaway at yung iba sangkot sa plunder. Kung ano-ano na mga kaso. Sinong sisisihin ninyo niyan? Sisihin ninyo yung sarili ninyo dyan sa majority kasi santambak kayong mga pasaway. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So ano niya Mr. Maravillas sa mga mainit na issue ngayon, mga balita? O ito siya, sabi po ni dating Dean Santa Maria, Mel Santa Maria ng FAO Law School. Ito ang Senate Minority Bloc now has power over majority. Bakit naman niya Mr. Maravillas na sabi ni Dean Santa Maria? Pala, dahil po sa absence ni Bato, hindi basta sila makakagalaw ngayon. Lalo pa kung may iba pang mga senador na makukulong. Dahil sunod-sunod na po yung kaso laban sa mga Duterte senators. Tingin na nga ni Amy Marcos, ubusin daw sila. Yan sabi ni Amy, inuubos yata kami sa majority sa kaso. Puro man kasi kayo pasaway at yung iba sangkot sa plunder. Kung ano-ano na mga kaso. Sinong sisisihin ninyo niyan? Sisihin ninyo yung sarili ninyo dyan sa majority kasi santambak kayong mga pasaway. Puro may kasong plunder. O ito yung report ng GMA ngayon. Breaking news. Senator Chis Escudero faces 586 million plunder complaint at ombudsman. Pero nag-deny siya sa allegations. Tapos, itong si Chis Escudero, member ng Senate Law Board Committee. Yan 5 mga kababayan sa siyam majority ng mga members ng Senate Law Board Committee, puro may kasong plunder. Si Jinggoy, si Rodante Marcoleta, si Chis Escudero, sunod si Mark Villar, tapos si Senator Bongo. Puro yan mga kababayan nahaharap ngayon sa kaso. May relasyon sa flood control scam. Pagkatapos sila yung mag-iimbestiga. O diba, mga kababayan? But anyway, bigay ko muna sa inyo itong sinasabi ni Mel Santa Maria. Na sinasabi niya, yung Senate minority has power over the majority now sa Senado. Sabi ni Santa Maria, the Senate minority bloc now practically holds leverage over the majority group, pointing out that the chamber cannot conduct business without the constitutionally required quorum. Santa Maria made the remark after the 11-member minority bloc walked out of the Senate plenary nung Tuesday night in protest over the attempt of the majority senators to amend the rules to allow remote participation in their sessions. Sabi ni Mel Santa Maria, ang problema dyan, makikita mo yung power struggle. Hindi sila makapagboto kung walang majority. Yan ang problema. Ang majority dito, 13. Parating deadlock, 12-12. Kaya talaga, kung tutuusin mo, ang may power dito ngayon, ang minority, kasi wala na si Bato. Si 12-12 na ngayon. Hindi man pwede mga kababayan na si Bato ay lumitaw uli. Sigurado na siya na madideliver doon sa The Hague. At ngayon yung latest mga kababayan, isinilbi na ng CIDG yung revocation ng more than 100 na mga licenses, revocation ng licenses, firearms licenses. Sinerve na po yung revocation. Tama din. Kasi anin mo yung ganong karaming mga baril, mga kababayan. Peligroso. Kasi pugante siya ngayon. So ang bilang po sa Senado, 12-12. Deadlock palagi.
Sabi ni Mel Santa Maria, because from an influential group, now, they could move to, we could stall you. Wala kayong makakapasa. Kahit ni isang resolusyon, kahit hanggang 12 lang kayo, dapat 13. Kasi hanggang 12 lang kayo, dapat 13. Santa Maria also criticized Senate President Alan Peter Cayetano for allegedly failing to ease tensions between the two blocs through a caucus or executive session. Ang problema naman dito, ang posisyon ng Senate President kasi kung ang sitwasyon nagkakahidwaan ng tensyon, normally ang ginagawa nung araw, pero ngayon hindi natin nakita. Pero ito hindi, diretso ang bangayan, kaya nag-walk out. Walang executive session, walang attempt to reasonably, informally group together, sabi po ni Santa Maria. Kaya nasa pagmamando rin ito ng Senate President. O, paano kayo ngayon? Kaya gusto nilang i-post mga kababayan yung online participation para kahit po puganti na si Bato, gusto nila na makapag-participate. Ano kayo, siniswerte? O diba? Yung ginagawa po ng Senado ngayon is actually an institutional hijack po para lang kay Sara Duterte. Kaya tayo nagkakaganito, matindi. Kaya sila nagkakaganyan. Malinaw po yung pagpalit ng liderato sa Senado. Isa po siyang hakbang para lang kontrolin ang kapaligiran ng impeachment at trial po para kay Sara Duterte. Sali po na unahin nila yung mga isyong pang-ekonomiya. Yan po actually ang tunay na dahilan ng Senate majority para protektahan si Sara Duterte. Kitang-kita po yung mabilis na pagkilos nila nang agawin po yung liderato. Ang una pong ginugulan nila ng lakas at panahon, hindi po yung krisis ng ating bansa. Gaya po ng inflation, presyo ng kuryente, o seguridad po sa pagkain. Sa halip mga kababayan na unahin yung kapakanan ng bayan, ginagamit po yung bagong mayoriya para lang i-post yung mga bagong rules na ang tanging layunin mga kababayan ay makatulong po sa depensa ni Sara Duterte. Ang mga politikong bumubuo mga kababayan sa bagong majority, kilala pong mga sympathizers, kaalyado. So malinaw na ginagamit nila yung kapangyarihan po ng Senado upang kontrolin ang kondisyon ng kapaligiran ng paglilitis pabor mga kababayan sa Vice Presidente. Kaya pinipilit nila gustong i-railroad yung pagbabago sa rules para paintulutan yung mga makukulong. Tama yung sinabi po ni Erwin Tulfo na makapag-participate pa rin, makaboto tulad po ni Bato at itong mga sangkot sa flood control scandal. So, pwedeng gamitin ng bagong Senate majority yung tinatawag na tyranny of numbers. Tulad ng sinasabi po ni dating Senate President Franklin Drilon, the tyranny of numbers. Para maisagawa mga kababayan ang mga susunod na hakbang sa oras po ng paglilitis. Una yung ipinipilit ni Amy Marcos na dapat simulan na daw yung hearing ng Blue Ribbon. Yan ang post ni Amy Marcos. Anti the Blue Ribbon, open the floodgates of evidence. Samahan niyo kaming tanggalin ang mga takip na nilagay nila sa katotohanan. Ipanawagan, buksan na ang Blue Ribbon investigation. Yung mag-iimbestiga na mga members ng Blue Ribbon po, puro sangkot. 5 ang sangkot sa mga korupsyon. O diba? Pagkatapos, nung chairman mga kababayan, nagsagawa ng Blue Ribbon investigation, si Ping Lacson, si Amy Marcos, isa sa mga hindi pumirma para mga kababayan sa report ni Ping Lacson. Kaya hindi na natuloy. So hindi totoo na gusto niya talaga na magsagawa ng totoong no-nonsense investigation sa mga totoong sangkot. Tama po? Hindi nga siya pumirma.
Ang pinakang credible mga kababayan na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, si Ping Lacson, kasi hindi sangkot sa pork barrel, walang kaso ng korupsyon. Pero itong mga members ng Blue Ribbon, puro pusakal, puro may kaso, 5 ang may kaso, naharap sa kaso sa plunder case. So paano ka magtitiwala sa Senate investigation ngayon with them as members? 'Di ba? Walang credibility na mag-imbestiga. So pwede silang gumawa ng mga moro-morong investigasyon sa Blue Ribbon para pagpiesta ng media. Ma-divert yung atensyon ng media sa impeachment. Tapos mag-arap sila ng mga peking testigo. Tulad mga kababayan ng taktika ng mga DDS-aligned politicians. Tulad ni Mike Defensor. Huwag kami. Malamang yun ang intensyon nila. Iharap yung 18 Marines, tapos ibalik si Gutesa para buwelo na makapag-propaganda, manira. Babaguhin nila mga kababayan ng narrative na pabor sa kanila at saka mapawalang sala yung mga totoo may sala na mga kasama nila sa Senate majority. Yan ang mangyayari niyan mga kababayan. Ano pa yung mga pwedeng gawin? Pag-block mga kababayan sa mga totoong resibo. Pwedeng gamitin ng mayoriya yung kanilang boto, majority vote, para ideklarang inadmissible o ideklarang o ibasura mga kababayan. Tuluyang ibasura yung mga tunay na audit reports, mga bank records, at konkretong ebidensya ng korupsyon laban sa Vice Presidente. So yun ang delikado, mga kababayan. Pwede silang magdeklara ng outright dismissal, mabilis ang pagbasura. Sa unang araw pa lang, mga kababayan, ng trial laban sa Vice Presidente, pwede silang maghain ng omnibus motion to dismiss o tuluyang patayin ang kaso sa ilalim po ng gawa-gawang teknikal na dahilan nang hindi man lang po naririnig o nakikita ng publiko ang mga totoong ebidensya. Ito yung mismong sinasabi ng mga legal experts. So ang kasalukuyan mga kababayan na galaw ng majority bloc ay isang tahasang pagtataksil sa kanilang sinumpaang tungkulin mga kababayan sa ilalim ng saligang batas bilang mga maestrado ng impeachment court. Ang mga mambabatas na ito ay hindi gumaganap bilang mga independent, impartial judges, kundi lantaran na umaakto mga kababayan na parang mga abogado na ni Sara Duterte. So ang mabilisan pong pag-hijack sa liderato ng Senado, ito po'y nagpapatunay na takot ang mayoriya sa katotohanan. Binabalahura nila ang kapangyarihan in aid of legislation upang magsilbing mga political enablers. Ang pagtanggi nilang tugunan ang inflation at krisis sa kuryente ay malinaw mga kababayan na pag-abandona sa interes po ng publiko. Ngayon, kung ang majority senators ay gagamit ng technicality para harangin po ang tunay na audit report, saka mag-execute po ng outright dismissal, nilalagay po nila yung Senado sa isang mapanganib na posisyon bilang isang muog ng korupsyon at protektor ng mga pagnanakaw ng pondo ng bayan. Yan ang lalabas mga kababayan. Kaya bantayan natin ang galawan nitong mga Duterte senators. So ang Senado mga kababayan, hindi siya personal na bunker ni Sara Duterte. At ang ating konstitusyon ay hindi pwedeng i-hostage nitong majority senators na lumalabas mas takot sa pamilya Duterte kaysa sa pananagutan sa taong bayan. So ang ating panawagan mga kababayan, bantayan natin sila ng mabuti. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new
2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po yung Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses in other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am a worldwide amazing pure organic barley powder drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Tulad nitong si Yolitan, isang ovarian cancer survivor. Sabi po niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Julie faced the fight of her life. Through surgery and harsh chemotherapy, I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya po, immune system booster, trusted by survivors. For your inquiries and orders, dumiretso na lang po kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet po, nakabase sa Amerika. Yan yung kanyang live selling. Every Sunday po, 7 o'clock in the evening, Philippine time. Pwede kayong mag-message sa kanya, direktang mag-order.